Kung mapapansin ninyo mga ka-fellowship, ang ginamit nating base ngayon o yung paso ay medyo mababa. Dahil ang gagawin po nating floral arrangement ngayon ay centerpiece na kung saan medyo bulky yung sa gilid at saka gilid. At sa una po, mapapansin po ninyo, gumamit po tayo ng palmera at saka yung dahon po ng polypodium. Ngayon ko rin lang po nalaman yung pangalan na yan. Polypodium po pala ang dahon na yan. And gumamit din po tayo ng dahon ng philodendron. And katulad nga nung unang tanong ko dun sa previous video natin, kung alam po ninyo yung pangalan ng philodendron na yan, turuan nyo po ako. Dahil yung ginamit ko raw po nung nakaraan ay silum po yung pangalan niya. Thank you po dun sa nag-send ng message sa atin. At advice ko na rin po sa inyo mga ka-fellowship, ang ginastos lang po natin dyan, ay binili lang po natin dyan dahon, ay yung dahon ng polypodium. The rest po na dahon, galing na po sa ating garden. Menos gastos na po yun, lalo na kapag may nagpapagawa po sa atin. Kasi syempre po, yung ating pong raw material ay galing na po sa ating garden. At syempre, magkaroon tayo ng initiative kung ano po yung mga pwede nating itanim sa bakuran natin para habang naghihintay tayo, meron na po tayong nakaredy ng mga halaman or dahon na po pwede nating gamitin sa ating mga gagawing floral arrangement. Ayan po siya. So, actually, yung napapansin po ninyong nilalagay ko po dyan ay bulaklak naman po yan ng Dieffenbachia. Kaya lang, mag-ingat po tayo sa dahon o bulaklak ng Dieffenbachia dahil kapag nasagi po tayo niyan, yung dagta po niyan ay sobrang kati at minsan pa nga po kapag nasobrahan, malalapnos po yung inyong balat. Kaya, doble ingat po. At kung papansin po ninyo kung ba't ko nilagay ay maganda po yung kalalabasan ng kanyang itsura kapag yan ay nagsama-sama. Kasi napansin ko po na pwede po pala siyang gamitin sa floral arrangement. Ayan po. At pagkatapos po niyan mga ka-fellowship, ilalagay na po natin yung ating pong stargazer na pink po ang pinili natin. At advice ko na rin po na kapag maglalagay po tayo ng stargazer, lalo na kapag marami po yung mga buds niya, huwag po nating hayaan na marami po yung mga dahon. Mas maganda nga po kung matatanggalan po natin ng dahon para yung nutrients niya ay mapunta po lahat doon sa mga buds at flowers para bumuka. Ayan po. And doon po sa may front side na napapansin yung kulay white, yan po ay bulaklak ng peace lily. Galing din po yan sa ating garden. Menos gastos na rin po yan. Lagi po natin tatandaan kung meron po tayong mga flowering plants sa garden, mas maganda po yung ating po mapapakinabangan kung gagawa po tayo ng mga floral arrangement if tayo po ay isang florist. Kasi po syempre maganda na ready po lagi yung ating pong mga raw materials. Next one po ang ilalagay po natin ay yung pong ating sweetie, ang tawag dyan. Anthurium po siya, pero ang tawag po dyan is sweetie. Fuchsia pink po ang kulay niyan. And medyo manipis siya dun sa regular na nakikita po nating anthurium na red. Medyo makapal po kasi yung red. Pero ito pong sweetie na anthurium ay medyo manipis at malambot po yung kanyang petal. Ayan po. So, i-scatter lang po natin yan at i-arrange po dun sa may bandang baba na layer po niya. At pagkatapos, yung pang-refill natin, bumili po tayo ng isang bundle na mixture of rice flour. Rice flour kasi parang bigas po yung itsura ng petal or yung flower na maliliit. Statis po yung straw flower na tinatawag. And remix. Remix po is yung pong maliliit po na flower na kulay lavender po ang kulay. Ayan po. So, iayos lang po natin yan at ilalagay according dun sa ating pong design na ating pong gagawin. At ilalagay po natin sa mga singit-singit para nang sa gayon, wala pong makitang siwang pag yan ay dinisplay na natin sa area kung saan natin po ilalagay. Ayan po siya. Maraming pong salamat ka-fellowship sa patuloy po ninyong panonood at pagsubaybay sa aming pong mga videos. Dahil yung pong pagsubaybay ninyo at panonood ay malaki pong maitutulong nito upang nang sa gayon kami po ay mag-compensate. Dahil po pag nag-compensate po kami, mas marami po ang matutulungan mga tao. Maraming pong salamat ka-fellowship. Yan na po ang finished product natin.
God bless you all mga ka-fellowship and God bless you always. Thank you very much.